sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Ephraim Fahutagana, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ano ba talaga, Mr. President? Ha? Abay, dumadami ang mga pinagpipili ang papalit kay DILG Secretary Benhar Abalos. Ayan dati, Anton Lagdameo. Ayan, abay, lumitaw ang pangalan ng Congressman Asa Barbers ng Quadcom. Abay, pati si Quirino Governor Kua. Abay, ngayon naman ay si Cavite Governor John Vic Remulla. Kaya lang di ba andyan na si Kuya Boying sa Department of Justice, ha? Kaya lang iba rin kasing pinagsama ng mga Marcos at mga Remulla, ha? Abay yung tatay ni BBM, Apo Marcos, at si Wapog Wapog dating ang tatay ng mga Remulla, ha? Johnny Remulla, talagang sanggang dikit ang mga iyan noon. Wet Christmas sa mga kuya, mga ateng. Abay, bakit gano'n na ana ang weather natin? Abay, kahapon pa ulan ng basa, ha? Pero Miss Ana, bakit gano'n, ha? Nahagulat naman kanina mga umaga po, mahabing alas 5 ba yun? Abay, ba't gano'n ang lakas ng kulog, ha? Abay, akala po yung mahabi, yung kulog, akala po ninyo babagsak na ang langit, ha? Anyway, yung mga ating alamin nga natin ang latest muna sa Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Miss Ana Cloran ng DOST Pag-asa, kumusta ang kalagayan ng panahon? Maghapon ba itong mga nararanasan natin pag-ulan dito sa Metro Manila? Miss Ana, good morning. Magalakay, gandi sa ating mga taga-subaybay. Ito po yung nagiging cause ng pag-ulan po natin, no? Simula kahapon, yung Intertropical Convergence Zone na kung saan meron kumbaga parang nabuo na low pressure area po dyan. Nasa layo na po itong 165 kilometers west-northwest ng Coron, Palawan. So itong LPA na to, hindi naman po sobrang baba o unlikely po yung senaryo natin. Hindi natin siya inaasahan na magiging isang bagyo. Pero yun nga po, ngayon ay may mga kalat-kalat na mga pag-ulan ho tayong inaasahan. Hindi lamang ho dito sa Metro Manila, pati na rin po sa may Quezon, Rizal, Laguna, Batangas, Mimaropa at sa Bicol region. Pero dito sa may bahagi po ng Ilocos region or sa nalalabing bahagi po na ating bansa, magiging maaliwalas naman ho yung panahon, pero mataas rin ho yung chance na mapag-ulan pagsapit ng hapon at gabi dahil nga prevailing nga rin po yung Intertropical Convergence Zone kahit na po sa Visayas, sa Mindanao at sa may Northern Central Luzon area ay easterlies naman po yung posible magdulot ng mga thunderstorms sa hapon at sa gabi. Bukod ho dito sa binabantay natin LPA na nasa loob ng ating PAR, ay meron pa rin ho tayo minomonitor na isang bagyo pero nasa labas naman ho ito na ating area of responsibility. Hindi natin inaasahan papasok sa ating bansa at wala rin ho tayo inaasahan na enhancement po nito sa southwest monsoon o habagat. So wala ho ito epekto, wala tayong inaasahang epekto nito sa anumang bahagi po ng ating kapuluan. At bukas po, mas maaliwalas na panahon na po inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa.
Itong low pressure area sa may Palawan, hindi na ba ito lalakas? Hindi na po natin nakikita lakay, no? So, posible mag-dissipate na rin po yan ngayong araw o hanggang bukas po ng umaga. Ayan, pero yung mapag-ulan hanggang mamayang gabi, hanggang hapon, mararanasan pa rin natin yan? Yes, so dito po sa Metro Manila, ngayong umaga medyo meron pa po tayong chance na mapag-ulan. May nakataas nga rin ho tayong thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. So within 2 hours ay posible ho tayo makaranas pa ng mga pag-ulan. Pero sa noon time po, medyo aliwalas po yung paati panahon. Doon makulimlim pa rin po, pero yung chance ng pag-ulan po natin ay mababa. Then hapon, gabi, doon po ulit mataas yung chance ng mga pag-ulan po natin at posible po yung mga thunderstorms. Pero bukas, gaganda na ang panahon. Yes po, unti-unti pong gaganda yung panahon simula bukas. Ayan. Ana, ba't ganun? Ang lakas ng kulog ngayon. Bakit ganun? Ano ang ibig sabihin nun? Yes po, lakay, yung mga pagkulog, pagkidlat ay kasama po yun ng mga thunderstorm po natin. No? So makakapal po yung mga kaulapan at medyo matataas din po. Kaya po nagkakaroon po tayo ng mga pagkulog, pagkidlat. Di ba nakakatakot yun? Opo, nakakatakot po ito, lalo na po kung nasa labas po tayo during that time. Tapos may hazard nga rin po dala itong mga thunderstorm. So, kapag nasa labas po tayo, tapos tayo ho yung pinakamataas sa isang area, for example, nasa bukid po tayo, tapos ikaw po yung pinakamataas, or tayo po yung pinakamataas sa isang area, so mataas ho yung chance na kung sakali po magkaroon ng kidlat, ay tayo po yung una o posibleng matamaan. Kaya po, na-advise natin na kapag may mga thunderstorms ay hanggat maaari, nasa loob lang po tayo o nasa indoor po tayo kapag may mga ganitong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Miss Ana, ipinaglihi ka ba kay dating Pangulong GMA? Hindi po. Medyo mas matanda na po tayo. May nunal ka rin ba sa pisngi? Wala po. Wala. Ayan. Miss Ana, good morning. Ayan. Salamat po, magdamaga. Ang look-alike ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. DZRH Weather Bulletin. At speak of dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, mga dating presidente, ha? Abay, si GMA nakapag-file na yata ng kanyang COC. Siya po ay muling nakathumbs up si Lola Malu. Ayan. Tatakbo uli na kongresista ng Pampanga, Mikenine, ha? Ay maayong buntag dong sa mga taga Davao City. Abay, ang dating Pangulong Digong Duterte, mahabigan ni nagsabi na, ha, na siya ay tatakbong mayor. Hindi daw po senador, di na niya kaya. Ayan, may edad na siya at alam po yung medyo humina na rin ang dating Pangulong Digong. Parang medyo hirap ka na maglakad dong, ha? Siguro kulang lang sa durian yan. At si Baste na mayor ngayon ay tatakbong bise, ha? Ayan. Sabay ang dating Pangulong Digong Duterte, mahabigan kahit hindi na mga kandidato yan, siguro 99% mananalo pa rin mayor ng Davao City, ha? Parang mga Marcos sa amin dun sa Ilocos Norte po, mahibigan, ha? Alam po niyo, mga Marcos sa Ilocos Norte, ha? Hindi pa yata isinisila ang lalaban sa kanila o kaya tatalo sa mga Marcos doon. Oy, Vice President Leni Robredo, ay ma'am. Ayan. Kumusta po kayo ang dating Vice Presidente na tatakbo ng mga mayor ng Naga City? Ayan. Kayang Tom Rentoy. Ayan. Yorons, ha? Ayan. May kalama ba si Vice Leni sa pagka-mayor ng Naga, ha? Pero ang hindi na yata tatakbong dating presidente ay ang dating Pangulong Erap, ha? Mr. President, Mr. Mayor, Erap, pre, ayan. Talagang di mo na ba kayang tumakbo, ha? Bahala na Senator Jingo at Senator JB, ha? Ayan, sasayaw na lang daw siya. Ayan.
Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ano ba ang latest sa Malacanang Misnet? Ano ba schedule ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayon? Abay, naimbag nga bigat kadagiti Kailian Midita Ilocos Norte, ha? Abay, sa Pinili Ilocos Norte kaya sino bang kalaban ni Mayor Romel Labasan, ha? Totoo bang si retired General Joel Pagdilaw ang lalaban sa yung Mayor Romel? Ha? Mamaya good morning, good luck. Ayan, Colonel Ariel Querubin, natatakbong senador. Abay, akala ko ang partido nito ay SMC. Ayan. San Miguel Corporation kaya RSA Party, ha? Abay, General Quiapo Manila, ha? Yan, kuyang, ha? Independent pala ang Colonel Ariel Querubin. Sige, nakot, hanggang bukas na lamang po ang file ng COC, ha? Pero marami nag-aabang kung magpa-file nga ba ng COC si former Mayor Alice Guo, ha? Ano ba talaga, Madam Alice? Kayo po ba ay tatakbo o hindi? Dahil isa naman daw ay Filipino citizen. Definitely, hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Damdamin Bayan. Samantala, abay, good luck sa congrats kay asan na, ha? Abay, ang meron palang ang isang Ayala po, mahaibigan, ha? Abay, inappoint ng Pangulo Marcos, ha? Ayan, itong si Ginoong Jaime Alfonso Sobel de Ayala. Aba, for the first time in history, mahabigan, ha? May isang Ayala mula sa Ayala clan, ha? Na inappoint ng Pangulo bilang ano bang position sa DTI, ha? Ayan, nasa Department of Trade and Industry, ha? Si Ginoong Jaime Alfonso Sobel de Ayala, ha? At kamagkano ba ito, Joel Sobel de Ayala? At siya po ay tututok daw sa investment po, mga kaibigan. Okay. Kung may inappoint na Ayala, wala bang taga SM? Wala bang taga Megaworld? Ayan. Wala bang taga sa mga Robinsons, meron na yata, ha? Ayan. Anyway, maganda rin yan para at least mas maganda, ha? Ang kumpiyansa ng mga investors sa ating gobyerno. Tama ba, ha? Secretary Ralph Recto? Damdamin Bayan. Nga pala dyan sa Batangas din, masaya din ang politika dyan, ha? Ayan. Abay, kung sikat ang ATV, ayan, na artista, ayan, abay, natatakbong gobernador uli ng Batangas, mukhang marami bang pera itong kalaban ni ATV, Attorney Vladimir Amir Putin, ha? Ayan, abay, ang lalaban ay ang mayor ng mataas na kahoy ng Batangas, si Mayor J. Ilagan Igarjola. Damdamin Sandali lamang, standby, mamimigyan na ba tayo ng aginaldo? Mamaya pa, ha? Ang ating ninong ng bayan, mga kuya, mga ateng, ha? Nasaan ba ang ninong ng bayan? Ang ating DZRH Malakas promo ay nasa Barangay Zone 3, Amunay Road, Dasmariñas, Cavite. Aba, ang layo mo ngayon, ha? Christmas time in the Philippines. Ilang days before Christmas ba, mga ateng, ha? 79 days nga ba, ha? Malaman natin mamaya. Pero alamin mo natin ang report mula sa Malacanang. Good morning, Mr. President. Naimbang bigat, Apo Presidente. Abay, sino ba talaga, Apo, ha? Ang susunod na DILG Secretary. Abay, dyan sa PNP, ang daming mga bagong appointees, ha?
South Korean President Yoon Suk Yeol. Aba, bisita pa lang ngayon ng Pangulong Marcos sa palasyo ng Malacanang. Abay, usually pag kami mga ganito pa mga bisita, maibigan minsan may mga dala-dala silang regalo ha. Abay, ilang drum kaya ng kimchi ang ireregalo ito kay Presidente Marcos ha. Alamin nga natin ang latest. O nga pala ha, may mga issue yung mga DAs natin, mga OFWs natin sa Korea mga kaibigan ha. Ano nga ba nangyari doon ha? Aray sa 14 Let Narciso, ano ang latest mula sa palasyo ng Malacanang ngayong araw ng Lunes, Monday, Miss Let? Lakay, alas 9 ngayong umaga, inaasahan si President Yoon Suk Yeol ng Republic of Korea sa Malacanang para sa pagkikita nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagdating sa palasyo ay bibigyan ito ng arrival honors, pero dahil maulan, gagawing indoor ang seremonya sa Kalayaan Hall. Sasalubungin sila ni Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos, ang Korean President kasama si First Lady Kim Kyun-hee. Magkakaroon ng bilateral meeting ang dalawang leader para mas palakasin ang relasyon ng Pilipinas at South Korea. Tatalakayin ng mga ito ang kooperasyon sa iba't ibang larangan, kabilang ang may kinalaman sa politika, defense and security, maritime, people-to-people ties, gayon din ang labor at consular matters. Inaasahang magpapalitan rin ng pananaw ang dalawang leader sa mga usaping may kaugnayan sa regional at international issues. Mamayang hapon naman, dadalo sina PBBM at Yoon sa Philippines-Korea Business Forum na gaganapin sa Manila Hotel. Lakay? Yan, yung isang si Congressman Sandro nagfile ba ng COC? At yung isa pang anak sa Ilocos Norte, tatakbo bang mayor ng Lawag? Wala pala kay si Congressman Sandro, nakita ko dun sa sa situation briefing ni Presidente dun sa Ilocos nung nakaraang linggo. Ayan, okay. So, wala habang order ang Malacanang kung talagang persahan ang evacuation ng ating mga kababayan sa Israel at saka doon sa Lebanon? Lakay, ang huling binanggit doon ay may inaasikaso ng chartered flight para doon sa mga Pilipino na pauwi na talaga ng Pilipinas. At doon naman sa iba, ginagawan daw ng paraan ng DFA, ng OWA, ng DMW na mapauwi rin yung iba pa kasi ang binabanggit nila may mga kailangan ng exit clearance o ng mga dokumento pero ginagawa na yon ng paraan, Lakay. Ayan, okay. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Good morning, balik sa Lakay. Ay, Monday mga kuya, matraffic, umuulan ng basa. Grabe, ano ha? Abay, ingat-ingat ha. At yung mga motorista, abay, huwag masyadong nagmamadali ha. At alam niyo naman, pagka umuulan ng basa, slippery when wet. Ito pa lang si Jaime Alfonso Sobel de Ayala, Chief Executive Officer ng AC Mobility ha. In-appoint bilang member ng DTI committee. Ayan. Meron palang ganyan ha. The DTI committee na in charge sa strengthening foreign relation, foreign investors. Oh. Sige, mall pa mall. Ayala pa mall. Standby sa ating mga reports. Standby Giselle Ricafort. Naku, mga kuya ha. Ayan. Abay, kung may natira pa sa inyong sweldo, abay, full tank nyo na, ha? Full tank na nyo, ha? Dahil bukas pala, may oil price increase na naman. At standby, Boy Gonzales, ayan, dagsa pa rin ba ang mga magpa-file ng kanilang COC, ha? Diyan sa Diten sa Manila Hotel. May mamaya, dahil ngayon ay October 7, ha? Lucky number natin is 7, kaya mamaya ay magpa-file tayo ng ating COC ha? Diyan sa para sa pagkamayor naman muli ng Star City ha? At good luck sa ating mga mayor ng PMA Sandigan 82 ha? Ayan. Aba, maraming
mga mista na tatakbo rin sa pagka-mayor. Sa pangunan siyempre ni Mayor BBM. Ayan, Benji Banyes Magalong ng Baguio City. Babalikan natin ang mga report sa oras. Chief Justice Alexander Jesmundo. Bilis naman ng oras, alas 8:29. Ang balitang ito ay Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:34. At ilang days before Christmas. Lakay, 79 days na lang. Pasko na. Wow, ang bilis talaga ng panahon. 79 days 79 lakay. Wow. Isipin mo yun, napakabilis ng araw. Parang nung ilang araw ko nawala dito, 100 something pa yung countdown natin, lakay, di ba? Ngayon 79 days na lang pala, ha? Kaya ang ating Nino ng Bayan walang kapagod-pagod sa pamimigay na aginaldo, ha? Grabe itong Nino ng Bayan na si Sherwin Alfaro. July pa lang namimigay ng regalo. Tuloy-tuloy hanggang ngayon. Oo, lakay. Tsaka ngayon mayroon na tayo yatang mga panoche buwan na ba yan, Sherwin? Grocery bags na ba? Basket na ba ibibigay? Alamin natin, lakay, kung grocery baskets na ba yan. Items na ba ang ipamigay ng Nino ng Bayan? Pero sandali lamang Ninong ng Bayan na Sherwin. Alaming, nga pala, ba't itong si Senator Omeng, ha? Ba't tatakbong senador itong si Senator, Congressman si Senator Coco Pimentel? Graduating na ba siya? Ayan. Graduating na siya lang. Aha, ayan. Akala ko hanggang 2028 pa itong si Senator Coco, ha? Graduating na ba siya, Omeng, ha? Kuyang Linoong, ha? Congrats, ha? Ayan. O dahil mas malakas na ang pork barrel ng mga congressman kaysa mga senador kaya. Grabe sila ka. Ay, totoo yan, Sister L, pero ha? wala kaya, no? Grabe, dati-dati, senador ang malaki ang pork barrel. Ngayon, congressman na, ha? O meron ng 1 billion, 2 billion. Kaya naman yung mga politikong iba dyan, ayan, isinasabag yung mga bimpo, ha? Yung mga bimpo sa politika, ha? Dahil malaki ang kitaan. Ayan. Lalo yung mga party list. Naku, Diyos ko. Ay, lakay, meron pala tayong kasi may... Kung ano-ano na lang. Alam mo, lakay, nagagamit yung pangalan ko. Oh, pati ikaw. Aba, ginawan Sister ba naman Elden? ako ng fake news, lakay? Ang ginawang fake news nila sa akin, may nag-post sa TikTok. Nilagay na ako daw ay isa sa mga nominee ng vendor party list. Hindi po ako nominee, Panginoon naman. Isinama ka kay Diwata? Oo, lakay. Ang Diwata ng DSRS, isinama sa Diwata ng Pares? Ha? Kaya wag po kayo nagpapaniwala kasi lakay nagbasa ako ng comments. Medyo nababash tayo doon. Nakalagay journalist, hindi vendor. Hindi naman po talaga ako vendor. Ako po ay journalist, pero hindi po ako nominee. Wag po kayong gumagawa ng maling impormasyon. Sino ba yung mga taga-vendor na walang yung mga... Mukhang may lakay, yung account ay hindi siya... walang mukha lakay gumawa lang talaga siya ng fake news. Ingat po, ayan dahil may fake news ngayon, ha? Ayan. Pero sandali lamang, alamin natin, mga kuya, ha? Full tank na nyo, ha? Ayan. Magkano ba itataas ng presyo ng diesel at gasolina bukas? Alamin natin kay Mayora Giselle Ricafort. Miss Giselle, magkano ba ang oil price increase bukas? Lakay, pa doon sa mga motorista dahil tataas ng 1 peso and 20 centavos ang kada litro ng diesel bukas. Malaki-laki. Mataas-taas yan, lakay. Ayon kay Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, may dagdag din na 70 centavos naman yung kada litro ng kerosene. Pero yung gasolina, lakay, walang magiging paggalawang presyuhan sa Martes.
Samantala, Lakay, kasado namang magain ng kanilang kandidatura si incumbent Taguig Mayor Lani Cayetano at Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano ngayong araw. Magiging running mate ni Calixto Rubiano si Vice Mayor Mark Calixto ang kanyang pamangkin, habang re-electionist naman ang kanyang kapatid na si Congressman Tony Calixto. Ngayong araw din maghahain ng certificate of candidacy Lakay si Congressman Edwin Olivares para sa pagka-alkalde sa Parañaque City. Vice Mayor niya si Joan Villapuerte, habang kinatawan naman tatangkaing masikwat yung pagiging kinatawan ng unang distrito ng Parañaque ang kanyang kapatid na si incumbent Mayor Eric Olivares, habang sa ikalawang distrito naman si Gas Tambunting. Sa Las Piñas City Lakay, inaasahang maglalaban sa mayoral race sina Vice Mayor April Aguilar Neri at si dating 3-term Councilor Carlo Aguilar. Ito ang si Giselle Ricaport para sa Deezer H, una sa Pilipinas. Yes, Lakay. Sinong tatakbong mayor at congressman sa Parañaque? Hindi ba matutuloy yung laban ng magkapatid na Edwin at saka Eric Olivares? Hindi, Lakay, hindi maglalaban yung dalawang magkapatid na Olivares, Lakay, dahil si Congressman Edwin Olivares tatangkain niyang palitan sa pwesto yung kanyang kapatid na si Mayor Eric Olivares. Si Mayor Eric, Lakay, tatakbo naman siya bilang congressman doon naman sa pwesto ng kanyang kapatid. Kaya, Lakay, hindi maglalaban itong dalawang magkapatid na Olivares. Sa halip ay magpapalit lamang, tatangkain lamang nilang magpalit ng posisyon sa 2025 midterm elections. Si Congressman Gas Tambunting, ayan, sino makakalaban sa pagka-congressman? Si Villarica ba o puro Poncia? Parang puro Poncia. Luilier. Wala pa kayo. Hindi, si Brian Yamsuan, yung Ako Bicol, Bicol Saro Party List, ha? Ayan, sa second district, Lakay, itong si Gas Tambunting. Lakay. Balita, pagka nanalo itong si Brian Yamsuan na congressman dyan sa isang distrito ng Parañaque, ha? Hindi siya magkakaroon ng flood control project. Ayan. Ayaw niya ng flood control project. Ayaw niya ng flood control project. Kung yung iba, Lakay, nagkakandara pa sa sa pondo para sa flood control, hindi ba? Kahit wala naman daw mga issue. Malaking kitaan dyan sa flood control may project. May flood control pero hindi binabaha yung lugar. Hindi nga, may flood. Yung iba naman, may flood control project, ang laki ng pondo pero grabe ang baha. Binabaha pa rin yung lugar. Patakot pa rin ang baha. Okay. Sino makalaban ni Mayor Rupi Biaso ng Muntinlupa sa pagka-mayor? Ayun nga, Lakay, wala pa Lakay naghahain ng kanilang kandidatura. Oo. Pero sa pagka-congressman, si dating Mayor Fresnedi na congressman ngayon, lalabanan daw na isang dating Register of Deeds, ha? Macho, bigotilyo, ha? Ang pangalan makuyang, ha? Attorney Byong Garing. Ayan, seryoso ba, Lakay? Yes. Lalabanan ng Fresnedi, ha? Isang macho at saka rin. Ayan. Sila ang maglalaban sa pagka-congressman naman dyan sa Muntinlupa. Tatahimik lang atong si Attorney Byong Garing. Abay, akala ko sa Mindoro ito tatakbo. Abay, dyan pala sa Muntinlupa. Ayan. Okay, good luck. Actually, ngayon yata mag-file kasi ang favorite number din daw niya ay number 7. Lucky 7 din siya. Lucky 7 din siya. Ayan. Okay, maraming salamat. Kumusta ang panahon? Umuulan pa ba ng basa dyan, Giselle, sa Parañaque? South? Lakay, bumubuhos pa rin yung may kalakasang ulan dito sa may lungsod. Simulayan, Lakay, hanggang ngayon hindi pa rin yan tumitila. Teka muna, si Principal Cynthia Villar nga pala, ayan, tatakbo ba mayor? Sino makakalaban niya? Hindi, Lakay. Tatakbo siyang kongresista, Lakay. Kapalit ni Camille. Yes, iyon yung kanilang naging pag-uusap, Lakay, ng kanyang mister. Diba? Ang gusto niya sana, Lakay, mag-mayor siya sa may Las Piñas City. Kaya lang, ang makakalaban naman niya dun, Lakay, yung kanya ring kaanak na si incumbent Vice Mayor April Aguilar Neri. Pero sa pag-uusap nila ng kanyang mister kasi gusto niya na nasa Kamara de Representantes itong si Senator
Villar. Oo, Senator Cynthia sa bagay, Villar. mas bagay si principal sa Congress kesa mayor. Ayan, oo. Para matutukan pa rin yung mapunta ulit sa kanyang Committee on Agriculture. Ayan, oo. Parang hindi na siya nagagalit sa gwardiya. Hi ma'am, good morning. Okay. Ang usapan naman ngayon, Lakay, maiiwan naman doon sa mayoral terrace daw doon sa May Las Piñas City. Ito nga si BM Aguilar Neri at si former 3-term councilor Carlo Aguilar. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. Hindi bawal mangarap ang mahirap, basta't maaabot ito. Wala bang mag-file ng bill? Alisin ang mga party list? Ayan. Oo nga, Lakay. Pwede bang i-abolish na yung, kung sino-sino na lang. Party list? Oy, speaking of party list, Lakay, ito, may naniniwala. Sabi dito ni Alex Espanol, anong inilalako ni Miss Apit? Di ba represent niya ang Vendors Association? Again, hindi po. Wag po kayo. Lakay, may naniniwala. Ayan, ang inilalako lang po ni Sister Ele Banana Q. Dati po ako nag-online seller, pero hindi naman po ako mapupunta sa politics dahil lang po nag-online selling ako. Kayo naman. Babalikan natin ang mga reports. Sandali lamang Ninong ng Bayan, ha? Sherwin, meron bang winner sa Dasmariñas, ha? Standby, Boy Gonzales. Abay-abangan natin dyan sa D10 sa Manila Hotel. Aba, oo. Kung sino-sino ang mga magpa-file ng kanilang mga COCs. Baka may mga, sino kaya ang mga kilalang tao na magpa-file dyan ngayon? Oy, si DILG Senator Benher Abalos. DILG Senator. Lakay, ay hindi na siya secretary dahil mukhang nag-last day na siya nung nakaraan. Secretary pa siya ngayon. Pagka nakapag-file na siya, hindi na siya secretary. Nag-resign na yata siya, Lakay. Nag-resign na ba? Yes, nag-resign na siya. Okay. So, siya ay Senator Benher Abalos na. So, abangan na natin si Ace Barbers o John Vic Remulla. Sino nga ba daw talaga Lakay ang papalit? Governor Dax Cuba, ha? O Anton Lagdameo. Ayan. Apat na yan, Lakay. Oo nga, dumadami, ha? Ayan. Malalaman natin yan mamaya kay Secretary Benher dyan sa D10. Abangan mo nga, Boy Gonzales, ha? Kung sino ang papalit sa kanya bilang DILG Secretary. Oras, Sister L. It's 8:46. Supot-supot. Ito na ang Santa Claus ng bayan nasa Dasmariñas City, Cavite. Ayan, Ninong Sherwin. Sino ang bibigyan mo ng regalo ngayon? 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon dyan sa Dasmariñas City? Sherwin, Santa Claus. Dito nga sa Abuntay Road, dito yan sa Barangay Zone 3, Dasmariñas. Ito yung kalsadang ito, Lakay. Oy, basa, naku. Yung papunta ng Dasmariñas Bayan. At ito namang side ito, yung papunta ng Dasmariñas Pala-Pala. Ito yung alternate road, Lakay, ng Aguinaldo Highway. Kapag traffic, karamihan ng mga sasakyan dito dumadaan, nagsushortcut sa may Abuntay Road. At malakasan, Lakay, hindi lang sa sarap ng ulam, ha? Kaya tignan mo naman, sinigang, bati na bati sa naman yan. Saktong-sakto sa maulan. Meron pang, Lakay, ito yan, paborito mo, sarsyadong tilapia. Wow, tapos sarap naman yan. Adobong sitaw. Naku, adobong utong. Adobong utong yan. Adobong utong, tapos meron pang longganisa. Dito lang yan, sa Tapsian Parisan ni
Makoy. Yan, tapos yan. Makoy? Kung saan lakay. Aba, nanonood ng RHTV. Aba, naku. Sarap naman yan, no? Yung pagkain nasa TV. Swerte, siyempre, hindi lang yung mga nag-aalmusal kagaya ni Kuya. Siyempre, swerte rin ngayong umaga itong si Kuya. Kuya, pangalan mo, ikaw ba si Makoy? Si ano po? Arceli San Diego po. Si Arceli. Arceli, palagi kayo nakasuni dito sa DZRH. Opo, araw-araw po kami nanonood. At sino paborito yung announcer tuwing umaga? Si Deo Makalma po. Lakay Deo Makalma. Tagal ng isip ha. Deo Makalma, 1,000 pesos. 1,000 pesos. At syempre meron ka rin vitamin E yan. Lakay vitamin E pang papainit ngayong umagang ito. Yan, Araceli, ano masasabi mo? Maraming salamat po kay Deo Makalma. Ayan. Kaya siyempre meron siya, dahil meron siyang vitamin E, meron siyang lagayan ng vitamin E. Yung vitamin A, DZRH. Para hindi halata, ano? Oo, kahit maglagay ka dyan ng mainit o malamig, tatagal yan ng 6 na araw. Pwede lalagyan din emperador yan. Para hindi obvious. Meron pang DZRH grocery para sa yan, Araceli. Maraming salamat po kay Mayor Deo Makalma. Aba, teka muna, ba't Araceli ang pangalan mo? Teka muna, ba't Araceli ang pangalan niya? Arcelio ba? Bakit daw pangalan mo? Bakit daw Araceli pangalan mo? Axel po, Axel. 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 Axel pala. Okay. Araceli. Axel. Okay. Customer ba siya o sila may-ari ng tindahan? Customer. Customer na po dito. Customer. Kaswerte naman customer ito na nakikikain lang dyan. Nanalo pa. Nakikinood, nanalo pa. Nakikipanood lang. Yan. Sino po kasi may-ari? Tita mo. Tita niya pala yung may-ari. Ayun naman pala. Dito rin siya kumakain. Ito rin yung tita niya. Pakanila din yung TV. Kaya naman malakas ang nanonood ng DZRH. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos tumutok lang. Sa DZRH baka kayo nasusunod nating winner. Sa DZRH mas malakas from wires number 6. Sherwin Bata Alfaro. DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Special ganyan po kami rito sa DZRH mahabigan kahit hindi Pasko. Ayan, araw-araw sa amin dito ay Pasko. Ayan, namimigay ng aguinaldo. Ayan. Kailangan ganyan ni share your blessing ika nga, ha? Sandali lamang Raymond Dadpa ay standby. Milky Rigon Val Gonzales. Abay, batiin lang muna natin itong mga nagbe-birthday ngayon. Oy, mga brethren, mga kuyang, ha? Yung mga taga Grand Lads, ha? Baka nakalimutan nyo, birthday ngayon. Actually, kahapon pa yata ang birthday, ha? Ni Dr. Ayan, most worshipful Dr. Pacifico Boy Anyag ng Wesleyan University dyan sa Nueva Ecija, ha? Ay, kuyang Doc Boy Anyag, ayan, binabati ka ng mga taga TM Calaw Masonic Class 136 at ang Confederation of Square and Compass and Golf Club. Ayan. Oy, binabati ka ni most worshipful Sally Roson at lahat ng mga brethren golfers. Aba, kaberte niya pala si Vladimir Putin, Sister L. Birthday pala ni Comrade ngayon. Ayan. Comrade Vladimir Putin. Ayan. At happy birthday din kay kuyang Congressman Omer Mercado ng Laguna. Happy birthday. Binabati ka ng mga Bangkok boys. Binabati ni Kong Roy Loyola, Kong Omer. At happy birthday din kay Pastor Ramon Arsenas. From RJ at classmate Josie. Kumusta na, Pastor, ha? Oy, Pablo Mercado, ayan, happy birthday pare koy. Kay Kapitan Val Sandig. From Happy Huey and Sikorsky. At happy birthday din kay Juvencio Esperon Jr. Happy birthday ko yung June. Binabati ka ni Gerald June Esperon. Happy birthday din kay Kuyang Marlon Nanale ng TM Calaw. Oy, Mista, ayan, happy birthday Mista Freddy Halasco, ha?
Binabati ng mga taga-Sandigan at of course kay Colonel Alex Zambrano. Kay Mr. Gordon Descanso, oy Kuyang Gordon ha, the crooner of Sandigan 82 ha. Mr. Ed Ladaw, Noble Roberto Almanzar Payawal. At ganon din, happy birthday pa kay, ang dami magbe-birthday ngayon na Sister L ha. Ayan, pati yung roommate, dating girlfriend ni Senator Coco, si Attorney Kat U. Pimentel. Oh, happy birthday po. At Lakay, may babatiin din ako. Aba, birthday pa lang ngayon ni Attorney Dudes Rios. Aba, happy birthday po. Yung staff ni Kong GP Pajernos, Lakay. Si Dudes. Si Attorney Dudes. Uy, Yes, Dudes. Lakay. Kumusta ka na, Dudes? Ha? Long time no si Dudes. Ayan, alam ba tayo dyan? At happy birthday din kay Philippine Post Authority General Manager Jay Santiago. Ay GMJ. May you have more sports cars to come. Happy birthday din kay Honey Rose Mercado. Aba, birthday pala ni HR. Ha? Happy birthday Diyan po. sa Malacanang. Ha? Ayan. Pagkamakit ng mahapigin yung sexy parating nasa gilid o tabi ng gilid o likod ng Presidente Bonget, ha? Yan po si HR. Ayan, Honey Rose Mercado. Happy birthday. At 75th anniversary kay Dr. Micah Alfiler ng PGH. From Dr. Pasa Corrales ng DOH. At happy birthday din kay Chong. Aba, birthday din pala ni Chong. Nga pala, nawala na sa politika ito, ha? Naghiwalay lang sila ni Alba Moreno, hindi na tumakbo. Napobya na yata sa Walis Tingting. Anong kwento ng Walis Tingting, Lakay? Nagkaroon sila ng kaso nung mayor siya. Sila ni Alma. Ayan, nung sila ay mag-un pa dyan sa Parañaque. Mag-un. Nagkaroon ng controversy sa issue ng Walis Tingting. Happy birthday, Mayor Joey Marquez, Chong. At congrats nga pala kay Director Poy, anong director itong si Jan Simon, ha? Director nasa Customs, Lakay. Oo, ng Bureau of Customs ni Jennifer Flower Simon. Ayan. Director 3, Director 4 o Director 10? Ayan, meron man Director 10. Congrats pare ko Jan Simon. Ayan, ang daming mga appointees diyan sa Bureau of Customs, ha. Apo Commissioner Bienvenido Rubio, ha. Abay, lahat yata ng mga holdover, yung mga appointees ng dating Pangulong Digong, ayan, pinagpapalitan na lahat. Ayan. O ito nga pala, yung mga taga-NBI nakikinig sa atin, ha. Ayan, batiin din natin yung mga bagong promote na officers. Good morning, Director Jimmy Santiago, ha. Ayan, congrats kay Kuyang Attorney Nat Ramos, NBI Head Agent ba? At Kuyang Senior Warden, Attorney Marvin De Hemil, incoming Worshipful Master. Ayan, binabati ng mga brethren ng Most Worshipful Johnny Bogarin Masonic Lodge number 468. At mula rin kay Attorney Kuyang Brad Yuli Sevilla. Hatawin na natin ang mga reports. Ano ang latest sa Senado, ha? Si Manang Milky muna, ha? Teka muna, nawala ba si Raymond? Naputol ba si Raymond? Ba't ba kanya ng signal sa Senado? Ang lapit-lapit lang, ang pangit-pangit ng signal, ha? Isang hakbang lang, samantalang sa Lebanon, nagbobombahan na doon, baliwanag ang signal doon, ha? Baka kasi sila kayo maraming ano nga yung tawag doon? Yung signal, yung na-discuss natin before. Yung traffic na ng... yung gumagamit ng mga booster. Ganun ba? Ayan, Sino ba talaga niloloko mo ako, Lotto King? Ano ba tayo, ha? Si Raymond, si Milky o sa detent tayo, ha? O sige, sa detent, ha? Sa Manila muna tayo. Alamin nga natin kung nandun na si... Jammer. Ayun, Jammer. Jammer. Hindi, may pinapaliwanag yung Globe, Lakay, di ba? Nung nakaraan na dahil dun sa mga signal booster, tama, naapektuhan yung signal dahil hindi naman daw yun... Kumbaga, nai-interrupt yung signal. Alam mo, 10 watts lang. Ginagawang 20, 30, 50. Yan. Pero alamin natin ang latest. Sino ba ang mga sikat na nag-file na ng COC? Kumahabol ngayong Monday morning, Boy Gonzales.
Boy G, mula sa detent. Boy Gonzales, Lacuna, please come in. Akala ko Moreno ka. Hindi, Lacuna na yan. Lacuna na yan. Hindi Sabi na, ni Boy, kaya ako napapahamak sa inyong dalawa. Hindi na dumagos yan. Lacuna na yan. Ayan. Lakay, para di ako mapalayas. Lakay, Elaine, nagsimula na yung ikapitong araw ng paghain ng Certificate of Candidacy at Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination na ginaganap dito sa 10 City sa Manila Hotel. Unang nag-lakay ng kanyang COC sa pagkasenador, si dating Senador Gringo Honasan sa ilalim. Andyan ang Senator Gringo Honasan. Lakay sa ilalim ng Reform Party. Yung kainasan na muli siyang tatakbo dahil sa mga hindi natapos na trabaho matapos na mag-desisyon na kumandidato sa pagka-vice presidente pero hindi sa pinalat. At una namang nagain ng pagka-party list lakay ay sitong si Damayan Filipino sa panguna naman ni Atene Bautista Taakog Bicol. Tapos ang lakay Akog Bicol Party List sa pangunguna naman ni Alfredo Garbin Jr. Sa kabila ng masama pa noon lakay, dito pa rin yung ilang mga supporters sa labas ng Manila Hotel sa 10 City. At namataan ko na rin dito lakay, yung mga supporters lakay ni Secretary Benhar Abalos na doon din. Siguro ilang minuto lamang. Wala ba si Secretary Benhar dyan? Yung mga supporters ni Secretary Benhar Abalos. At sa loob, nakita ko na rito si retired Colonel Ariel Kerubin. Mamaya pag pasok nila Secretary Benhar Abalos Jr., palagay ko lakay matatanong kung sino papalit sa kanya bilang Secretary ng DILG. Sa ngayon, katatapos lamang na mga interview, mapanayam itong si Garbin ng Ako Bicol Party List at nakita ko na nakaupo ito si dating Colonel Ariel Kerubin. Yan yung update lang. Nagkita ba sila ni Senator Gringo Honasan, ha? Dapat ang partido na to, Daku Platters. Ayan. Buwabata Senator Gringo Honasan, Senator Tisoy. Ayan, binabata ka ni Mr. Cecilian Toyota Alabang, ha? Ayan. Makisig pa rin nalakay si dati Senador Gringo and Honasan ng sa yung unang naghay ng COC sa pagka-senador. Ayan, mukhang anong sinasabi ni Colonel Ariel Kerubin, masyadong seryoso si Colonel Aribin. Kuyang General Quiapo Manila, ayan, sabi mo kay Colonel Kerubin minsan ngwiti rin ng konti. Marin kasi, kaya snappy lagi. Snappy lagi. Lakay, maya-maya, siya naman, nakita ko palang nakaupo si dating Colonel Ariel Kerubin dito sa site at meron na una. Nakatira nasa na si Senator Machuman, si Tisoy Gringo Honasan, nawala na? Tapos na, lakay, sa yung una. Sa yung una namin umalis na kaagad? Nasa labas na yan, lakay. Ganun ba? Ayan na kayo. Ayan nga, si ito makasama niya. Dito sa loob, lakay. Ba't wala dyan yung taga-Toyota Alabang? Sino ba? Ba't hindi sumakay ng Toyota Tamaro itong Senator Honasan? Okay, sige. Abangan natin sino pa mga personalities na inaasahan darating ngayon dyan, boy. Ang darating nakita ko mamaya papasok si Secretary Benhar Abalos Jr. Sa loob na naman si dating Colonel Ariel Kerubin. At ang mga nakita ko mga may advisory lakay si Alibaw si Chabit lakay. Si Manong Chabit. Andyan din, magpapail din. Sakay ng yung armored car na BMW. Yung BMW na huli sa EDSA. Baluarte Motor Works. Alam ko yan, armored car na naman yung lagi niyang dala dyan. Baka mo si Manong Chabit, baka may dalang leon yan, o kay tigre. Nagpa-file may leon sa tabi.
Boy, anong tatakbuhan ni Manong Chabit? Senador yan, di ba? Senador? Senador. Oo, senador. In-endorse na yata ng mga gobernador saka mga barangay kapitan eh. Ayan. Lakay, Senador ang kanyang tatakbuhin. Mamaya pag nakita natin sa loob ay ang una ko lang nakita rito si dati Senador Gringo Nazan, Ariel Kerubin, ako Bicol Party List at saka ito si Secretary Benjamin Abalos Jr. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales I. Lacuna. Ayan. Abang Boy siya, ambusin nyo si Secretary Abalos. Ayan, sino ba ang papalit sa kanyang DILG Secretary? Yung kapalit niya. Sandali lamang, Manang Milky, Raymond Dadpaas. Mayor siya na Star City, Deo makalma ang inyong lingkod. Laging at ready na ba yung banda natin, Lotto King, ha? Ayan, kailangan ni red carpet yung dadaanan ko mamaya pag file na aking COC, ha? Ayan, diretso dun sa Chibuibo. Akala ko doon ka magpa-file sa Chubibo. Ayan. Habang nakasakay sa Chubibo. Maglalako ng tarpaulin na malaki doon sa Chubibo na Star City. Ayan. Happy birthday muna kay Colonel Harold Garcia. Ayan. Magbati muna kay Colonel Joseph Dator. At binabati rin natin Sister L. Asa na yung mga yung mga kandidato daw ng PMA Sandigan 82, ha? Of course, yung mga re-electionist, ayan, Mayor BBM, Benji Banyas Magalo ng Baguio City, ha? Abay, Mayor Elmer Soria ng San Marcelino, Zambales, at re-electionist din ang Mayor Mista Rambo de Gracia ng Santa Teresita, Cagayan. At si Mr. Mayor Cesar Aresa ng Pagsanhana, Laguna. Ha? At Mayor Amin Undog. Mayor Mr. Lisander Suerte. Ayan. At Mayor Edlado. Ayan, si Mayor Edlado nga ba yung tatakbong mayor dyan sa Jermel Mabilin, ha? Sino nga ba yung Mr. nating tatakbong mayor dyan sa Mamburao Oriental, Mindoro, ha? Text mo nga, Idol Chris Laksa, ha? Uy, happy birthday din kay asan na yon? Si Mayor nawala yung ito si Mr. Mayor Edlado ng Mambura Oriental, Mindoro. Ayan, good luck mga mista, ha? Alamin nga natin ang latest muna sa Senado, Sister L. Ang Commission on Elections sinimok naman na i-disqualify na si Alice Guo na muling kumandidato bilang mayor ng Bamban, Tarlac. Pambira man, di pa nagpa-file, i-disqualify na kaagad. Sige, alamin nga natin ang detalye mula kay RH28 Raymond Dadpaas. Kay Raymond. Ba't Lotto King? Huy, i-signal natin. Ba't nawala na-jam na naman si Raymond, ha? Ayan, papunta mo, dito na mag-report sa booth. Pinaikot talaga. Dito total, lapit-lapit laman ng Senado. Ayan, isang ilang hakbang lang. Parang ayan, magkakaproblema tayo lagi sa komunikasyon na. Bira, Hindi maganda yan sa negosyo. Si Manang Milky muna habang inaayos yung signal ni Raymond Dadpaas. Ang Kamara positibo naman daw na matatamo ang pinakamababang level of inflation bago matapos ang taon. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Mana Milky. Sister L at Lakay, patuloy na magiging katuwang ni Pangulong Bongbong Marcos ng Kamara sa pagtiyak na mayroong sapat na supply ng abot-kayang pagkain sa mga Pilipino. Laksonto ni House Speaker Martin Romualdez sa report ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang inflation rate ng bansa noong September sa 1.9% mula sa 3.3% noong Agosto at 4.4% noong Hulyo. Ang naitalang inflation rate noong nakaraang buwan ang pinakamababa sa nakalipas na 4 na taon. Ayon kay Romualdez, ang intervention measures ng gobyerno ang nagdulot ng positibong resulta. Tinukoy ni Romualdez ang naging
desisyon ni Pangulong Marcos na ibaba ang tarifa sa imported rice mula 35% ay ginawa na lamang itong 15% bukod pa ang direktang pagbebenta ng mga murang bigas ng gobyerno sa publiko sa pamagitan ng mga kadiwa stores. Umaasa si Romualdez na magpapatuloy ang pagbagal ng inflation rate o maitala ito sa pinakamababang level ng target inflation na hanggang 2 to 4% ngayong taon. Una rito, bumuo na ng joint panel ang Kamara na kinabibilangan ng 5 komite para tutukan ang paglaban ng mga ahensya ng gobyerno sa smuggling, hoarding at price manipulation. Dagdag pa ni Romualdez, babantayan ng Quinta Com ang pagpapatupad ng bagong nilagdaang Republic Act 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ayon sa House Speaker, pangunahing layunin kaya pinagtibay ng Kamara ang naturang batas para gawing mas abot kaya ang presyo ng mga pagkain at maiwasan ang pagsasamantala. Ako si Milk Regunano para sa DCRH. Yes, Akay. Si Congresswoman Estela Suarez Kimbo, ayan, tatakbo nga bang mayor siya? Mo, Lakay? Oo, anong tatakbuhan niya? Na Marikina? Sabi niya kasi, merong mga balita na siya yung tatakbong mayor at yung kanyang asawa na si former Congressman Miro Kimbo ang papalit naman sa kanya sa Kongreso. Pero as of now, wala pang desisyon na mag-asawa. Ang sabi, through text message, Lakay, ay abangan either today o kaya bukas na last day ng filing ng Certificate of Candidacy. Pero matunog kasi, Lakay, na ang tatakbuhan ni Congresswoman Stella ay pagiging alkalde ng Marikina at si Congressman Miro naman ay babalik sa Kamara. Itong mga politiko sa Marikina, hindi ko maintindihan. Ba't yung mga misis nila ang pinagsasabong? Ayan. si Mayor Marcy, ilalaban naman niya. Si Mrs. Chodoro, laban kay Kimbo. Si Congresswoman Maan Chodoro ay kakalabanin. Kumbaga ay tatakbo namang mayor kalaban itong, kung matutuloy si Congresswoman Stella Kimbo, si Mayor Chodoro naman, tatakbo bilang congressman, makakalaban naman si former Congressman Miro Kimbo. Alam mo, Lakay, ang sentimiento ng mga taga-Marikina, halos lahat sila ay talagang magagaling na mga taga-serbisyo. Lalo lang ang mga Chodoro, Lakay, pagdating sa kandidat. So, nakahinayak naman daw kung merong matalo sa kanila. Diba? Yes, either mayor, lalo na sa pagka-mayor. Okay. Sige, abangan natin. Abangan natin, Lakay, at yan din ang tinatanong sa akin ni Edniel dahil siya yung naka-assign sa pag-cover naman ng area ng Marikina. Ako si Neil Gregonahan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa ating linya si Supremo, ang isa sa mga Macho Black, Akala ko ba sinama niya si isang member ng Macho Black, si Senator Gringo Honasan. Si Senator Lito Lapid, si Supremo, Senator Supremo, sir, magandang umaga po. Anong kapampangan sa pagbati sa Good Morning? Ayoko, baka i-correct ako ni Senator. Masanting Malago. Hindi. Maya pa. Maglaloke ewan ko, ka basta ganun. Sa Ebon. Mikeni na lang. Ayan, Senator Lapid, sir. Good morning po. Sen, good morning. Ay, Lakay, good morning sa inyong dalawa. Maya Abak, sabi ni Senator Lapid. Ayun, Maya Abak. Ayan. Maganda yung mga balita ng good news dahil yung Angeles City ay isa na sa tinanghal na Asia's best emerging culinary sa buong Asia dahil sa sisig, doon sa liempo, etc. Teka mo, ba't ni Senator Lapid ngayong umaga? Teka na, nag-iba. Wait lang, sino to? Nag-iba ang boses si Supremo. Si Supremo ba to? Ayan, Senator Sir, magandang umaga. Magandang umaga po, Kuya Tayo at Sister El. Ayun. Sister El. Nagre-reklamo ang isang miyembro ng Macho Black, si Senator Gringo Honasan. Di mo raw pinahiram yung puti mong kabayo kay Senator sa pagpapa niya ng COC ngayong umaga. Dapat po sana kasama namin sabi ni Senator Tito Soto sa Ping Lacson. Nag-file po kami ng Macho Black. Meron daw po sa pinakamatay missing. Kaya hindi na kasama nung nag-file po kami ng
Ayan, ba't di yung sinamahan? Mag-isa tuloy si Senator Grigo Honasan. Sabagay, doon si Colonel Ariel Kerubin. Oo. Opo. Ano naman po niya, kasama naman po namin, katiket namin yan. Mm-hmm. Ano ba ang layunin ng Macho Black sa Senado kapag kayo ay muling naibalik sa Senado, Senator Lito Lapid-Lapid, sir? Yung ako ay tutuloy lang po namin yung mga agitahin namin, mga plano namin, yung hindi namin natapos na trabaho namin doon para sa ating mga kababayan. Tuloy lang po namin yun. Ayan na, Senator Lito, ayan na, susuportahan niyo ba yung advocacy ni Senator Ping Lacson? Opo, lagi naman po kami nag-uusap-usap kahit nung pare-pareho kami, nandoon si Gringo, Ping, saka si Tito Soto. Saka si Pacquiao po, kasama po namin. O nga pala si Senator Pacquiao Kaya lang, ang advokasya po ng Senator Ping Lacson na Senator Lito Lapid, sir, mawala ang pork barrel. Ayan. Opo, nung araw pa po yan. Nung araw pa po yan. Kung ano po yung ano niya, panukala niya, bawat isa sa amin, sinusuportahan na. Maganda naman po para sa bayan yan. Ba't nag-iba kaya ng linya? Akala ko ba ang grupo mo na Senator Lito ay Senator Jinggoy, Senator Bong at Senator Robin Padilla. Ba't hindi ka na sumama doon sa grupo ng mga sikat? Jinggoy po nagtayo ng parang grupong 4 na sikat. Kami, si Robin, si Bong, ako, at si Jinggoy. Kaya lang po si Robin, meron pong grupong iba. Yung alam nyo na po yung Davao Group. Davao Group. Kaya hindi po pwede pumunta sa amin. Tapos hindi naman po kakandidato si Jinggoy. Kaming dalawa lang po ni Bong. At hindi naman po kami naghiwalay kahit kailan ni Bong. Ang Senator Lito Lapid-Lapid, ayan na. Ano pa, sir, ang mga plano nyo na hindi nyo pa natupad na nais yung isa katuparan sa pagbabalik nyo sa Senado? Yung nga po, kulang po ng information ng ating kababayan na hindi pa po alam yung lapid law. Yung Republic Act 9999, yung pong free legal assistance. Yung po lagi po sinasabi. Kasi po, hindi pa nila alam na may libreng abogado. Po 12 years na po kasi ito Pero ngayon po ang pagkakataon ko para maililat at malaman nila. At sa pamagitan nyo, Kuya Deo, at si Sister L, na mabanggit-banggit yan at sa DCRA ay napakalawak ng programa nyo. Sen, balita ko maliban po dito sa pong Lapid Law, of course, kayo po ay layunin nyo rin po na mapalakas itong agritourism. Opo. Nag-uusap po kami ng aking anak dahil si Mark nasa tourism. Siya po sa CHESA, ng CEO siya. Siya po yung general manager doon. Kaya po, linalakas po namin lalo na po, halimbawa po dito sa Pampanga, yung culinary, capital of culinary of the Philippines, yung Angeles. At ngayon nga po, nanalo sa Asia, yung emerging Asia. Sisig yata yun, no? Magdadala ko kayo ng Jempo at saka sisig. Tagal. Parang wala pa wala, sisilip ko dito sa pintuan, wala pa. Parang ginutom ako bigla. Padadala. Yung original na Aling Luring. Ayan ba? Sa Angeles City, doon sa may crossing. Okay. Senator, yung anak niyo si GM Mark Lapid ng CHESA, ayan, tatakbo ba sa Pampanga? Ano bang tatakbuhan niya? Hindi po siya tatakbo. Baka po yung bunso ko, baka tumakbo po na matatakbo po ng Vice Mayor ng Pora. Si Maynard Lapid. Sino po? Maynard Lapid. Opo, bunso ko po yun, kapatid ni Mark. Okay. Senator Lapid, sir, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Thank you, Sen. Thank you. Salamat po at mabuhay po kayo. Ayan, mga kaibigan, Senator Lito Lapid-Lapid, aka Supremo. Alam mo lang kayo mga tao tuloy kapag si Senator Lito Lapid-Lapid, inuulit-ulit na nila yung inuulit na nila yung pangalan ni Senator Lito Lapid-Lapid. In fairness sa mama, tahimik lang pero makabuluhan yung mga bills niya. Ayan, may marami po kaya siguro lakay yung mga kababayan natin mag-research po. Yung iba kasi lakay medyo hindi aware.
Hindi kasi mahilig sa publicity. Hindi kasi ito, siya mahilig mag-ingay. Ayan, sandali namang het, ipasok natin si Raymond, baka mawala naman to na signal. Punta natin ang Senado, ang Commission on Elections. Hinimok nga na i-disqualify na si Alice Guo na muling kumandidato bilang mayor ng Bamban. Ang detalye balita mo, RH28, Raymond Paz. Kay Raymond. Ba't gano'n ang signal? 1, 2, lagyan mo, pakisabi nga sa engineering, lagyan na lang ng kawad na ng microphone dito. Wala naman isang kayo, Motorola. Yung kawad na lang, parang microphone lang, parang direkta na sa Senado. Ang lapit. Ang haba nun lakay. Wala namang 1 kilometro yan para maglagyan na ng doon, mini booth sa Senado. Ayan, sayang yung natin. Sayang yung report nila kay Raymond, hindi mapasok. Sige, babalikan natin si Raymond at babalikan po natin lang pang mga issues. Naku, dami natin mga issue rito ngayon na Sister L. At good morning nga pala sa mga taga Philippine Coast Guard. General Omet Browner, ayan, Defense Secretary Gibo Chodoro, abay hindi po nag-iisa ang Pilipinas. Abay grabe talaga ang China, yung dalawang barko ng isang fishing vessel ng China. Abay inatake ng mga dalawang Chinese ships dun sa Paracel Island. Ayan. Abay pinasok, pinagugulpi, pinagpapalo ng tubo yung mga Vietnamese fishermen. Grabe no, lakay. Nagkabali-bali ang mga tinamaan sa kamay, sa paa. Ang tindi ng pagiging bully talaga nila, lakay. Kung meron sa ating naputulan ng daliri, ayan yung mga Vietnamese fishermen naman, pinagpapalo ng tubo, kaya nagagalit ngayon ang gobyerno ng Vietnam laban sa China. Okay na. Balikan natin, lakay, ang report ni RH28, Raymond Paz. Lakay, Raymond. Elaine, at Mayor, kung Senador Sherwin Gatchalian at Senador Risa Hontiveros ang masusunod, ay dapat daw i-disqualify antimano itong si Go Huaping alias Alice Go upang hindi na siya makatakbo bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Ayon dito kay Gatchalian, si Go itong patuloy na pagkandidato ni Go ay paglapastangan sa mga batas ng bansa. Mismong yung COMELEC na ang nag-aproba sa rekomendasyon ng kanilang law department na lumabag sa Omnibus Election Code itong si Go Huaping. Malinaw din na napukasan yung mga ebidensya na pareho yung fingerprint ni Alice Go at ni Go Huaping at hindi rin siya totoong ipinanganak sa farm sa Tarlac kundi sa Fujian Province sa China ng kanyang ina ay si Lin Wenyi. Para naman kay Senador Hontiveros, wala pa rin tigil ang panluloko nitong si Alice Go kahit siya ay nakakulong dahil isang kaso ng material misrepresentation kung siya ay magkahain muli ng kanyang COC at ilalagay na siya ay isang Pilipino. Ngayong umaga din ay mag-file ng candidacy si Senador or election Senator Bong Revilla, Mayor at Ilay. Ngayon pala mag-file? Kala ko nakapag-file na. Hindi pala kayo, Mamaya ngayong umaga din, ang schedule niya is mga alas 10 daw at mag-tent sa tent sa Manila Hotel. Tsaka si Senator Manny Pacquiao, ayan, nag-file na ba? Pati pala anak niya tatakbong congressman? Congressman ba? Hindi, parang konsehal yata yung anak ko. Konsehal ba? Kala ko congressman din. Konsehal ng Jensan. Sa Jensan. Dahil mga bimpo. Ayan. Uso ngayon, Mayor. Ayoko na. Dahil mga bimpo. Bimpo talaga. Parang batang iniluklok ng magulang sa politika. Bimpo in short. Okay, sige, abangan natin, Raymond. So, kailan ang hearing? Wala bang action dyan sa Senado ngayon? Wala masyado ngayon budget deliberation, pero bukas yung hearing, Mayor, tuloy doon sa hearing sa Pogo. So, in-expect na nandun mulit sila, yung dalawang mayor, si Mayor Go, si Mayor Dong, at yung iba pang mga personalidad. Si Dong Kalugay. Yung yung mayor ng Bulacan, si Mayor Cholo Biulhago. Ayan. Papatawag na rin ba?
Hindi pa nababanggit, Mayor. Ewan ko lang kung tignan yung listahan dahil wala pa yung listahan na hindi labas kung sino-sino yung kanilang mga inimbitahan para bukas. Okay, sige. Maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Elaine. Mayor Siana, Maraming salamat, Raymond at Paas mula sa Senado. Ayan, uy mga kuya ha, mga misis, mga lolo, mga lola, abay kumusta po ang sugar level po ninyo ha? Problema ba ang blood sugar level ninyo? Abay kayo po ba ay ihi ng ihi? Uhawin, pumapayat at laging gutom? Naku, ingat po ha? Kasi maaring diabetes na po yan at baka mo ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Teka muna ha, si ating abang nga pala ay tatakbo ring vice mayor naman dyan sa may San Jose City, Bulacan. Aba, good luck ating aba. Ano nga bang tunay na pangalan niya natabunan na ha? Pero ang kailangan po mga lolo, mga lola, mga kuya, kailangan ay mag-exercise po lagi at kailangan ay tamang pagkain ha? At pwede rin samahan ng Cogent DB Plus araw-araw dahil ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at syempre normal na blood sugar natin. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug at Watson sa drugstores nationwide at available na rin online sa Shopee at Lazada. Ang sabi ni Professor Boy Menesa, mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi din dapat gamitin na panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:27. Stand by Val Gonzales. This time check. Sorry wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo, ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Christmas morning and find my stockings filled with you. Oras, Sister L. It's 9:33. Sandali lamang, Val Gonzales. Batilan natin happy birthday si Gary and Sisa ng Cainta, Rizal. O nga pala, sino bang maglalaban sa pagka-mayor dyan sa Cainta, Rizal? Parang nga muna Ilagan. Ayan, ayaw na bang kalabanin si Kit Nieto? Ayan. At happy birthday din, Kuyang General Gordon Descanso, ha? Binabati ka ni Nobol, ha? Yan si Kuyang General Moy Pagaduan, ang onion magnate ng Nueva Ecija. At aba, dyan sa Bulacan ni mukhang parang mandaluyong din yata ito, ha? Bakit, Lakay? Walang kalaban si Scorpio Boy. Ayan. Unopposed. Meron din, kaya lang parang token lang yata. Ayan, si Governor Daniel Fernando, ha? Malakas ka, tsaka magandang ginagawa. Pero yung kanyang kapatid, ha? Ayan, tatakbo ring congresswoman si Tenny Ramirez Bautista. Si Miss Tenny, ng Damayang Filipino Movement, Lakay. Ayan, okay. Good luck. Ayan. Samantala, nako, eto na ha. Eto na si Principal. Hindi bawal mangarap ang mahirap, basta't maaabot ito sa malinis na paraan. Si Villar ay Aba, Senator Cynthia Principal Villar, abay naghain na ngayon ng COC bilang kongresista ng Las Piñas. Aris number 5, Val Gonzales. Sino bang kasama ni Principal?
May kasama mga teachers at saka mga estudyante. Val Gonzales, please come in. Val, Balitido. Mayor, kompleto ba? Kompleto yung pamilya Villar. Oh. Pag-aayos ng certificate of candidacy itong si Senador Cynthia Villar ngayong umaga dito sa tanggapan ng COMELEC National Capital Region dito sa lungsod ng San Juan. Dahil kasama nito, Mayor, si dating Speaker Manny Villar, mga anak na sila Congresswoman Camille Villar at si Senador Malik Marta Villar. At tatakbo nga itong si Senador Cynthia Villar bilang representante ng Long District ng Las Piñas. At masasabing itinagulang Mayor ng kanyang mga kalaban sa politika sa Las Piñas ang pagtakbo nito sa Kongreso dahil sa maugong natatakbo ito bilang alkalde. Pero ngayong umaga ay naghain na nga ito ng formal na kanyang COC sa pagka-congresswoman. Sa ambos interview ng media, sinagot nitong si Senador Cynthia Villar ang issue ng political dynasty. Ano yan, hindi mo tuturing na dynasty sa politika ng kanilang pamilya na lahat halos ay nasa iba't iba ng mga pwesto sa gobyerno. Ang binanggit itong si Senador Cynthia Villar, legacy ang na may tatawag ang kanilang pamilya na nasa iba't ibang pwesto sa gobyerno. Ito niya dahil ipinamana ang pwesto ito, ang paglilingkod sa bayan ng kanyang ama noong pang dekada 60. Halos napaluha pa ito Mayor ng kanyang binabanggit yung kanyang ama na dating naglingkod ng matagal yan sa Las Piñas. Ng Las Piñas. Itong si Senador Cynthia Mayor ay pagtutunan daw yan sa interview ng media, pagtutunan daw niya yung mga magsasaka na bibigyan niya na niya pagkakataong umunlad ang kanilang mga buhay kaya siya ay babalik muli mula sa pagtatapos nito sa kanyang pwesto sa Senado ay babalik muli sa pagiging kongresista at national din yung scope ng kanyang tatakbuhang pwesto Mayor. Isa ngayon ay kabababa lamang itong pamilya Villar dito sa ikatlong palapag ng COMELEC Quezon City matapos kang maghain ng kanyang kandidatura itong si Senador Cynthia Villar. Bakit dyan sa Bakit dyan sa Quezon City nag-file? San Juan Mayor, San Juan. San Juan? San Juan ang COMELEC ba nasa San Juan ang NCR? Yung mga congressional district Mayor at sa buong National Capital Region ay dito ang filing of candidacy ng NCR COMELEC dito sa lungsod ng San Juan Mayor. Sa Manila pala, Senador at saka mga party list. Correct. Okay. So, nauna na rin Mayor na naghain na ng kanyang certificate of candidacy itong kanyang anak, yung papalitan niya sa pwesto na si Congresswoman Camille Villar na tatakbo naman sa pagka-senador para sa 2025 election. Tatlo Mayor yung makakalaban nitong si Senador Cynthia sa Long District ng lungsod ng Sino? Las Piñas. Itong nagngangalang Mark Anthony Santos, ang isa itong konsyal Mayor, ang isa pa itong nagngangalang Luisito Ridoble at isang nagngangalang Barry Tayab. Nang itanong sa kanya itong kanyang mga makakalaban na bumabatikos sa kanya doon sa Las Piñas, nawakasan na raw yung political dynasty. Ang simpleng sagot ni Senador Cynthia Villar ay hindi naman daw niya kilala itong mga ito. Never heard daw sa kanya itong tatlo na kanyang mga kalaban. Ba't ka kasi nagtatanong ba? Parang sinasabi ni Senator Villar, sino ba sila? Sino ba Lassie? Nang sinabi niya Mayor, hindi nga daw niya kilala kung sino yung mga yan. Sabi teka muna, di mo tinanong si former Speaker Manny Villar, siya ba'y di natatakbo talaga, di napapasok sa politika? Mukhang magko-concentrate na lang Mayor dun sa pagiging number one itong pinakamayaman o number one na pinakamayaman dito sa ating bansa sa pamamagitan ng pagko-concentrate sa kanyang mga negosyo Mayor at hindi na siya nagpaunlak pa ng panayam
sa mga media na nakantabay dito sa Comelec National Capital Region. Dito sa iba pa. Abala yata doon sa pagpapaunlad ng Villar City. Ayan, nagagawin daw next sa BGC. Pero sabi ni Congressman Roy Loyola ng Carmona, abangan nila ang Carmona Cavite. Ito ang tunay na magiging next na BGC dahil andito ang mga Ayala, andito ang mga SM. Okay, sige, proceed, Val. Correct, Mayor. Correct. Maging si Senador Mark Villar ay hindi na rin nag-bonlak pa ng panayam at sinamahan na pababa lamang dito sa tanggapan ng Comelec NCR. Dito naman sa ibaba, Mayor, kung titingnan mo, ay nagkulay orange na itong kilid ng Comelec NCR. Dahil sa dami ng mga supporters ng mga Villar na nakasuot ng kulay orange, nakapayong ng kulay orange, at meron pa silang chanting at isinisigaw ang pangalan o apelyido nitong si Senador Cynthia Villar. Narito sa tanggapan ng... Dapat nilalagyan ng letter B sa likod, baka mamaya ang pagkamalang P. Mayor, idagdag ko na rin pala, Mayor. May mga kalaban na sa pagiging mayor ng Quezon City. Sino makalaban ni Mayor Joy Beltran? Belmonte. Belmonte. Oo. Isang radio broadcaster sa katauhan ni Rolando Jota. Sino? Makakalaban ni Mayor Joy Belmonte sa pagkakatalde sa Quezon City. Sino pangalan ng broadcaster? Rolando Jota. Hopan. Anong radio station siya? Di natin kilala. DJ ba to? Sa FM, sa AM? AM, Mayor. Sa isang sa DWBL, Mayor. DWBL. Okay. Ayun. Okay. Sino pa? DWBL. Pero kung ikaw ay taga-Quezon City, Sister L, malamang kilala mo ito dahil sa bawat eleksyon ay mula pa nitong ikada 90 ay lagi na itong nag-aain ng kanyang kandidatura. Teka muna. Okay. Ano nangyari na kay Idol? Ayan, kay Secretary Mike Defensor. Ayan, di na tumakbo. Wala pang pasabi, Mayor. Kung tatakbo muli, itong si dating congressman. Mike Defensor. Anak kalusugan party list congressman na Mike Defensor kung tatakbo muli. Pero nakikita ko doon sa kanilang social media, Mayor, ng kanyang grupo, ay lagi silang nag-meeting. Meron pa namang isang araw, Mayor, last 2 days ngayon, bukas ay huling araw na ng filing of candidacy. Yun yung maabangan natin kung kakalabanin muli itong si Idol Mike Defensor, ang mayor ng Lungsod Quezon na si incumbent Mayor Joy Belmonte. So, sa ngayon, Mayor, meron pang mga distrito sa Quezon City na hindi pa kompleto yung bilang ng 6 na dapat ay uupo sa pagkakonsehal. Katulad ng 2nd District, Mayor, sa pagsilip ko kaninang umaga doon sa listahan ng mga nag-file ng COC, nasa lili pa lamang yung nag-aayon ng Certificate of Candidacy para sa pagkakonsehal sa lungsod ng Quezon. Ako si Val Gonzales, DCRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi bawal mangarap. Maraming salamat, Val Gonzales, mula sa Comelec NCR, dyan sa Quezon City. Wala mo lakay, grabe na talaga, eleksyon na. May nag-comment dito sa atin, hindi ko lang muna pwedeng basahin, pero may maaga daw na pamasko, may namimigay ng 5,000 daw ito dyan sa isang probinsya. Nako, kapag may mga ganyan pong information, picturean nyo po, videohan nyo po, ay send nyo po sa Comelec. Alam mo, totoo yan, Sister L. Dahil isang kilala nating politiko dyan sa Visayas, abay, ayun, hindi pa nakapag-file ng COC, gumastos 200 million. Talaga? Pinapamigay niya? Pinamigay. Siyempre, ayuda yan. Ayuda, okay. Pero kasi, hindi may iwasan mahahaluan niya ng politika. Pero sa may mga nagsusumbong sa atin lakay, pasensya na po, hindi ko pwedeng banggitin agad-agad sa ere. Pero pwede nyo pong kunan ng video, picture, di ba lakay? At isend nyo po yan sa Comelec. At ang Comelec po ang bahalang umaksyon dyan. Daming bayan. Maraming salamat, Sister L. Standby Erica Dastas. Standby Nicole Lopez. Standby Yuel Reyes. Aba,
si Senator Bong Aguimat Revilla, abay kasama si yung kanyang Mayor Strike. Si Strike. Ano niya ba to si Strike Lakay? Anak? Ay, kapatid. Kapatid. Sorry na, ang dami na kasi nila Lakay. Di ba yung anak niya yung binata pa? Brian. Si Brian. Ayan. Hintayin natin kung anong tatakbo naman ni Si Jolo Strike. yata may asawa na eh. Ayan. Oras, Sister L. It's 9:45. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Star City, Deo makalma ang inyong lingkod. Dami akong makakasabay mag-file ngayon. Abay, nag-file na pala ng COC si Secretary Abalos. Balikan at Manong natin Chabit. Babalikan natin mamaya na kay si Boy. Sinong kasama ni Manong Chabit? Wala ko nakita. Wala ba siyang kasama Angel? Kailan ba may Angel? Sino? Lucky Charm ba yun? Baka magtampo tong aking mga classmates. Happy birthday muna kay classmate Rolando Tacob. Oy, classmate Lando, happy birthday, ha? Binabati ka natin mga classmates sa Pinili Institute. At siyempre si August Pasqua. Ayan. At good luck kay Kuya Judge Ed Padilla, tatakbong Vice Mayor ng Calapan City. At si ating Arlene Aba Bartolome Arciaga, tatakbong Vice Mayor naman ng San Jose City del Monte, Bulacan. Alamin natin, report mula kay Erica Dastas, Sister L. Report ni Eric Dastas, wala sa akin Lakay. Ayan. Ito pala, sorry basa. naman. Strike Revilla, maghahain ng COC kasama si Senator Bong Revilla. Saan yan, RH30, Eric Dastas. Eric. Yeah, Sister Ella, Mayor Lakay, at kaharap nga natin si Senator Bong Revilla at katatapos lamang ng sinagawang misa at nandun nga kanina ang ating kasama na si Giselle Arecaport at ngayon ay napakarami noong tao. Lumabas kami ni Senator Bong Revilla doon sa strike gym dahil sa dami ng tao at napakaingay. Saan yan? Crowd. Dito mismo ito sa Bacoor, Mayor Lakay. Daming tao. Dami Sa may Molino Boulevard sa Bacoor. Malapit ito mismo doon sa bagong City Hall ng Bacoor. At binatas natin mismo si Senator Bong dahil magsasalita na siya anytime now ay hinihintay siya ng mga kababayan natin dito sa Cavite dahil sa dami nga noong tao na sumusuporta dito sa ating pagkapile ngayon ng ni Senator Bong Revilla dyan at tutungo sila maya-maya lamang dyan sa Manila Hotel. Live tayo ngayon na Senator Bong at nandito po si Mayor Lakay at saka po si Sister L. Magandang umaga po. Hello, Paring Lakay and of course Sister L. Good morning. Good morning sa inyo. At sa lahat ng tagapakinig natin ng DCRH. Ayan, Senator Ron. Hi, Sen. Good morning. Dami tao. Ito ba mga tao, kababayan mo, isasama ba lahat sa Manila Hotel? Pakakainin ba lahat sa Manila Hotel ang mga ito? Meron yata maghahatid din. Sabi ko, wag na. Kaso mo, ay paawat eh. Talagang yung kapatid ko, siyempre, yung suporta nila sa akin dito, pinakita yung suporta dito sa Bacoor. So, maya-maya lamang, actually, nag-start na yung programa ngayon. Basta ako'y nagpapasalamat sa mga kababayan ko dito sa Bacoor, sa lalawigan ng Cavite, yung suporta nila, at basta tumasa kayo, yung laban na to ay para sa kanila. Senator Bong, alam namin, ikaw, siyempre, re-electionist. Pero si Strike Revilla, anong tatakbuhan niya? Actually, Strike will be running for mayor ulit. No? Mayor ulit ng Bacoor. At okay na siya. At naka-recover na si Mayor Strike dahil nagkaroon ng angioplasty. But he's okay now. Naka-recover na yung kapatid ko. At yun. So ano naman po ang asahan pa natin sa isang Senator Bong Revilla sa pagbabalik ng Senado? Meron pa ba kayong mga misyon na hindi pa nagagampanan na Senator? Yes, masasabi ko lang maliban doon sa ating perfect attendance sa Senado. Tayo po yung nakapag-file na mahigit 1,979 bills and resolutions with 339 of those that have been enacted into law. Kumbaga, batas na. Yun yung may pagmamalaki natin. Kasama dyan yung Kabalingkat sa Pagtuturo Act, Expanded Centenarian Act, No Permit, No Exam Prohibition Act, Lifetime Validity of Birth Certificate at Death Certificate. So,
marami pang iba, no? May pagmamalaki natin na tayo yung nagtrabaho sa Senado at hindi tayo nagpa-pogi lang dyan. Pogi na kayo, hindi na kailangan magpa-pogi. Dati na raw pogi, Sen. Mas pogi sa akin sila kay. At marami pa tayong ginagawa rin sa Senado. Nandiyan yung mga Philippine Building Code na kailangan natin maisaayos, yung lowering of optional retirement age for government workers. Diba? Nandiyan din yung pagtugon na sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin para sa mga magsasaka natin, sa magsasaka regarding sa agriculture. So marami tayong dapat actionan pa at umasa kayo mga kababayan ko na hindi po kayo yung mga sumuporta sa akin, hindi po kayo napahiya. Ayan. At yung mga tao naman na sinabi nagbudots lang tayo, ito po ang binudots ni Bong Revilla, 1,979 bills at 339 na batas na ngayon. Yun po yung binudots ni Bong Revilla sa Senado. Kaya budots lang tayo. Diba? Senator, yun natin yung girlfriend, Lani. Ayan, anong tatakbuhan? Si Lani. Lani will be running again for Congress. For election. Congresswoman. Oh. Yes. At mamaya may mga announcement yata sa Kapitolyo, mamaya kay Governor Remulla. Antayin natin kung yung mga dapat supposed to be nandito siya. Teka muna. Sa Kapitolyo. Governor John Vic Remulla ba yung sinasabi mo? May announcement? Hindi. Siguro meron mga patawag na malaman natin. Okay. Nakanapan, di ba? Akala ko DILG na. Magulat si Sen na. Sabi niya, ano yun? Anyway, Senator Bong. Tinatawag na ako doon sa Okay, sir. Thank you. And good luck. Senator Bong Revilla, sir. Thank you po lahat. Lakay, thank you. Sister L. Sa lahat po ng sumusuporta sa akin at sa mga tagahanga natin na inikutan ko Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat po sa inyong mainit at pagmamahal sa akin ng pagtanggap. Thank you very much, everyone. Alright, salamat, Senator Bong. Okay, Eric. Laki Mayor, at ilang minuto lang matatapusin lang itong programa ngayon ay tutulak naman sila dyan sa Manila Hotel upang mag-file ng Certificate of Candidacy itong si Senator Bong Revilla. Kasama yung mga supporters, kasama yung mga kanyang mga kapatid, maging si dating Vice Governor Jojo Revilla at yung Vice Mayor ng Bacoor ay kasama rin niya na magtutungo ngayon dyan o tutulak patungo dyan sa Manila Hotel. Kasama pa rin si Giselle Ricaport, ito si Eric Tastas mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, bayan ng municipality ng o city ng Bacoor ay talagang napakarami. Okay nga Rod. Kinig pa rin sa ating ngayon na Mayor at nakatutok sila ngayon sa DCRA. Mayor Lakay. Maraming salamat, Eric. Back to you, Mayor Ed. Ito po si Ramon Bong Revilla Jr. Taos-pusong nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na suporta at pagmamahal. Alam ko pong nariyan kayo palagi sa aking likuran at ipinagdarasal niyo po ako. Bayad na yung political ads na yan. Last election pa yan. Baka bigla kang singilin na kay. Lagot ka. Si Boy Gonzales, alam puntahan nga natin na kay si Boy dahil mo ka nakapaghain na ng COC si Senator Chavit Singson. Nahawa na ako sa'yo, no? At si Senator Benher Abalos. Boy Gonzales, Boy. Boji. Tapos na makapaghain ng COC, Certificate of Candidacy. Candidacy itong si dating Ilocos Sur Governor David Singson at kalalabas lamang at yung kanya mga binabanggit na Lakay kanina. Ang partido niya Lakay LL ang binanggit niya. LL? Ano ibig sabihin ng LL? Lakas loob daw, lakas loob. Akala ko nakakaluwag-luwag eh. Nag-file siya ng kanyang COC at kasama yung kanyang pamilya. Independent ba? Yung kanyang mga binabanggit kanina yung platforma niya, Lakay, yung pagtulong sa mga super o mga driver, lalo na yung modernisasyon ng mga isagot niya yung mga
Super driver. Akala ko man, boy, lahat ng mga sasakay ng Partas ngayon, libre. Mayroon pa bang lakay? Oo, yung Partas sa bus company, sa kanya yan biyaheng Ilocos. Ayan, Oo. At pagkatapos ng lakay ni Chavit, sumunod naman nga nakapag-gaya ng kanyang COC. Itong si dating PACC, si Gregor Belica, katatapos siya lang at inahintay ko na lang lakay. Ito, nakaupo na si Secretary ng DILG, si Benjamin Abalos Jr. At dito na nakaupo na, mukhang sa pagkatapos na siya na next lakay na itong si para mapanayam naman ng mga membro ng media. At matanong na rin lakay kung sino yung papalit sa kanya. Yes, dami nag-aabang dyan. Ng DILG. Boy, teka muna. Lahat na nandun na kay Manong Chavit, ba't gusto pa niyang tumakbong senador? Ano ba sabi niya? Ano bang plano niya? Mission niya sa Senado kung mananalo? Ang plano niya lakay, yung makatulong, lalo na daw lakay sa mga transport group na transport group. Yan yung pinaka-plan niya. Matalo't manalo ay gusto niyang matulungan niya. At binabanggit niya rin kanina yung na-endorse daw siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nagpapasalamat siya at kasama niya nga ito. Kaya ito yung panahon na para makatulong siya sa mga kababayan natin. Ito yung binanggit ni dating Governor Chavit Singson. Okay. At yun muna, lakay at maya-maya si Secretary Benhar Abalos na susunod at mapakinggan natin kung ano yung mga babanggitin niya rito mamaya. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Mag-part-list din kaya ako para mag-i-speech din ako doon. Metro Manila ngayon. Lakay, kung ikaw ay magtatayo ng party list, anong party list ang itatayo mo? Sabi ni Dr. Well Aguila, bubit party list. Ano namang sektor ang inirepresenta niyan? Kailangan meron tayong... Ang sektor ko, mga Marites. Buong Pilipinas yan, lakay. Marites saka Maricon. Hoy, pero lakay, napansin ko walang sumasaling party list na galing sa media. Nadala na sila kasi nung nag-file itong si Lakay Rolly Gonzalo ng DCXL na mag-file pa ng hinihinga ng 5 million na para ma-accredit. Ay, Diyos ko. Oo. Kaya sabi niya, alam mo naman laki tayo mga Ilocano, nakirmat. Tapos sisingin tayo ng 5 million. Tsaka nag-ano ka nga, parang gusto mo mag-public service, tapos magbabayad ka ng ganun. Saan tayo kuha ng Lakay investment pala yun, wag na yan. Pwede naman tayong tumulong nang nandito tayo But anyway, punta natin ang mga latest na pangyayari sa Metro Manila ngayon sa report ni Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay Sister L. Kasado ngayon o inilatag ng Maynilad ang isang linggong water interruption sa ilang mga barangay sa lungsod ng Caloocan. Hindi bababa sa 30 mga barangay ang apektado mula barangay 5 hanggang barangay 155. Magsisimula yan ngayong araw, October 7, natatagal hanggang sa October 12. Magsisimula yan mula alas 11 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ayon sa Maynila, yan ay dahil sa isasagawang district meter replacement at leak detection. Samantala, abiso naman para sa mga motorista. Simula ngayong araw ay isasarado sa mga sasakyan at pedestrians ang F. Manalo Bridge sa Barangay Manggahan sa Pasig City. Yan ay ayon sa Pasig City Public Information Office. Yan ay upang bigyan daan ang rehabilitasyon ng nasabing bridge na pamumunuan ng DPWH NCR. Para sa mga apektadong motorista, maaaring dumaan sa alternative routes katulad na lamang ng Marcos Highway o Ortigas Avenue Circulo Verde Bridge mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Pero maliban yan sa mga PUJ, motorcycle at UV Express. Samantala, sa buong National Capital Region na abot sa 25 individual ang inaresto sa anti-illegal drugs operation sa Magdamag. Abot sa 241,332 ang halaga ng illegal na droga ang nasamsam. Pinakamarami pa rin ang hinihinalang shabu. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Yuel Reyes. Ay, good morning, very worshipful Robin Go. Ayan, sino ba ang maglalaban sa pagka-mayor sa Cotabato City naman dyan sa Mindanao? Aba, kumusta kaya? O nga pala, itong si Jun Di Makutak, walang update dun sa BARM sa Mindanao kung sino nga mga mainit na naglalaban-laban dyan. At good morning kay Congressman, Governor Daniel Fernando. Abay, sino ba mo sinasabing tatakbong smuggler dyan, ha? Abay, may mga smuggler ba dyan sa Bulacan? Happy birthday, Danny Kumilang. Aba, siya pala ang nagpa-almusal sa atin. Oo, may pa-almusal. Salamat. Happy birthday. At binabati natin si Tenny Ramirez Bautista ng Bulacan. Aba, magpa-file sila ngayon daw. Damayang Filipino Party List. Ayan. Okay, so sa lahat ng mga kandidato, good luck. Ayan, basta chill-chill lang. Walang patayan. Hoy, bakuna nga pala, bakuna day ng mga bata. Pero ba't gano'n yung bakuna, Sister L? Mga batang estudyante yung mga babakunahan. Bakit may yung bakuna ay anti-cervical cancer? Pwede ba yung mga kaliliit na mga bata? Hindi ko lang sure lang. Pero alam ko parang may age yan. Ganun ba yun? Hanggang anong edad yung... Ay, start anong age yung pwedeng turukan. Measles, ganyan. Tsaka lakay importante yung ano yan, anti-Hepa B. Yung mga ganun, di ba? Ang sakit nga lang nun lakay. Hindi, tsaka dami nagkapubig, gawa ng Dengvax siya. Nakakahimatay pala yung turok lakay. Duwag na duwag sa karayong hinimatay. At yan ang kaba natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operation Tulong Wonder Woman, Miss May Binauhan. Susunod na sa ating DZRH Operation Tulong. Christmas, and it's just about